Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon ay isang washing machine na Matic na ang brand kung papansinin nyo, Samsung. Papansinin nyo rin mga boss, ayan, diamond drum. Bale ang issue nito, so try natin para makita nyo na lang ang problema nito. Ayan, saksak ko lang. So nagpa-power on naman tong unit kung papansinin nyo. Ayan mga boss, nagpa-power on naman. Bale ang problema nitong washing machine na to mga boss, ayan, papansinin nyo, nagpa-function naman tong kanyang mga ibang buttons. Kaya lang, pagdating dito sa kanyang start button, titignan nyo, bale ito yung kanyang start button. So kapag pinress natin, ayan, kung papansinin nyo, ayaw mag-start. So yan bale ang problema nitong washing machine. Kahit anong pindot natin dito sa kanyang start button mo, boss, ayan, ganyan lang, hindi nag-start tong washing machine. So yan bale yung ayusin natin dito. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag yun sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, bale buksan ko lang. So yung ganitong issue mga boss, Matic, nandito sa mainboard ang problema nito. So babaklasin natin yan, panigurado nandyan ang problema. So yung pagtanggal dito, madali lang naman. Ayan, kung titignan nyo yung dalawang kulay gray na yan, so babaklasin natin yan. Makikita na natin yung dalawang screw dyan. So yan bali ang tatanggalin natin. So tanggalin ko lang. Kung papansinin nyo, ayan, bali natanggal ko na yung pinaka-cover nitong kanyang board. Ayan. Ngayon, sunod na gagawin natin ngayon, bale, tatanggalin din natin yung mga socket wire connected dito sa board. Ayan. So, sa mga beginners dyan, mga boss, malayo naman kayong malito dyan kasi meron namang socket dyan. So, tanggalin natin lahat yan. Po-forward ko na tong video para hindi na umaba tong ating video. So, ayan. Kung titignan nyo, bale, nabaklas na natin tong mainboard dito sa wash. Ngayon, sunod na gagawin natin, bale, babaklasin natin yung mismong mainboard. Ayan, kung papansinin nyo kasi mga boss, itong mga board na to, bale, balot ng, hindi ko alam anong tawag dyan mga boss, na parang glue or something. So, babaklasin natin yan. So, tiyagayin natin. Medyo matagal din yung pagtanggal dito, kailangan natin yung tiyaga. Ayan. So, tanggalin ko lang muna yan mga boss. Bale, pag-iwalayin natin yung mainboard tsaka yung pinakabahay nitong board. Ayan, yung kulay cream na yan. So, tanggalin ko lang. Ayan, kung papansinin nyo, bale, nabaklas ko na itong mainboard. Ayan mga boss, nakuha sa tiyaga. So, dating nakalagay yan dyan. Bale, ginamit ko na pangtanggal dyan. Gumamit lang ako ng flat screw na maliit or cutter blade. So, tsinaga natin mga boss para yun na nga, ma-check natin tong mainboard kung ano yung problema. Ayan, bale yan yung ginamit kong pagtanggal mga boss. Bale, ganyan yung ginawa ko. So, hindi ko na binidyon pa yung pagtanggal natin dito kasi medyo matagal. Umaba tong ating video. Kaya, kinat ko na lang tong ating video sa pagtanggal dyan mga boss. Sa mga baguhan pala dyan, once na magtatanggal kayo ng ganito mga boss, ingat lang, dahan-dahan lang din. Kasi baka matamaan nyo yung board, may masira sa circuit nitong board habang tinatanggal natin yung mainboard. So, dahan-dahan lang, ingat lang din sa mga baguhan dyan. Ngayon, after natin matanggal yung mainboard, so, sunod naman na gagawin natin ngayon mga boss, papansinin nyo tong kanyang likod, ayan, balot na balot din. So, babaklasin din natin yan, pero hindi na lahat mga boss. Bale, ang papansinin natin tong kanyang mainboard, ayan, tignan nyo lang yung dalawang optocoupler. Ayan, kung papansinin nyo yan, dalawang optocoupler magkatabi. So, possible mga boss, check natin yan. Yan, dalawa na yan. Minsan, yan yung nagiging problema kung bakit ayaw mag-start ng washing machine. Minsan naman, merong sunog na circuit or shorted na diode or capacitor. So, lahat ng connected dito sa optocoupler, i-check natin yung mga pyesa na yan hanggang sa mahuli natin yung problema.
So, ganun bale gagawin natin dito. Ayan mga boss, bale babaklasin ko na muna yan para yun na nga makapag-test tayo ng mga pyesa. So, tanggalin ko lang mga boss. Kung titignan nyo, ayan, bale natanggal ko na yung pinaka-cover nitong kanyang board para yun na nga makapag-check tayo ng pyesa. Bale, nakapag-check na ako ng pyesa dito mga boss. Papasinin nyo dito sa board. Yung dalawang optocoupler, bale tinanggal ko. Ayan, yung dalawang optocoupler dito na magkatabi, bale binaklas ko yan mga boss para yun na nga ma-check natin. Tapos, meron din ako nakitang sunog na capacitor at circuit papunta dito sa diode na yan. Bale, natuklap yung circuit mo boss. Ayan, kung papansinin nyo tong board. So, pagtanggal ko dito sa cover, napansin ko merong nakaangat na circuit, sunog. Connected yan dito sa diode na yan. Ayan. So, na-check ko na rin yan diode na yan. Wala namang problema. Hindi naman shorted. Ganon din yung capacitor na SMD. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, bale, ito yung dalawang optocoupler na tinanggal ko. At yung circuit na nakita natin na sunog, ayan. So, yung natuklap. Tapos, isang SMD na capacitor. Bale, nakita natin ang problema dito mga boss. Yung capacitor na yan, hindi naman shorted, hindi naman sira. Good pa naman. So, tinanggal natin kasi nga, natuklap yung pinaka-circuit nitong board. Bale, dito nakalagay yung capacitor, ayan. So, nung tinanggal natin yung circuit, sumama na tong capacitor. Pero hindi naman sira yung capacitor. Ngayon mga boss, dito sa dalawang optocoupler, isa dyan may problema. So, yun bale talaga yung nagiging problema kung bakit tayo mag-start tong washing machine. So, yung bandang kaliwa mga boss, yun ang may problema dito. Ayan, shorted. Bale, dito nakalagay yung sira sa kaliwa. So, yung dito naman, good pa naman mga boss. Ngayon, ititest natin yung optocoupler na yan para malaman nyo, makita nyo na shorted nga yung isang optocoupler. So, yan, ititest natin yung optocoupler. So, ipapakita ko sa inyo na sira nga yung isang optocoupler. So, nakaset tayo sa times 10. Ayan. So, yung sira na optocoupler dito mga boss, yung bandang kaliwa. Ayan. So, yan yung may problema. Shorted. So, yung bandang kanan, ito naman yung good. So, unahin natin i-test yung good para may pagkumpara natin yung shorted na optocoupler dito sa good. So, pasinin nyo mga boss yung ating tester. Reverse forward lang yung pag-test dito. Pasinin nyo itong ating tester. Medyo mali lang kasi yung optocoupler mga boss. Mahirap i-test. Ayan. Wait lang. Ayan mga boss. Dito sa unang pag-test natin, meron tayong nakuha resistance. Ayan. Or continuity. Ngayon, baliktarin natin yung mga test probe. So, dapat, pag baliktad natin dito sa mga test probe, dapat wala na tayong makuwang resistance or continuity. So, pansinin nyo. Ayun. Kung papansinin nyo mga boss, wala na tayong nakuwang continuity or resistance nung binaliktad na natin itong ating mga test probe. So, dyan pa lang mga boss, masasabi na natin na good yung optocoupler na yan. Ayan. Reverse forward na pag-test natin, isa lang yung may palo. So, pagdating sa reverse, wala na tayong nakuwang resistance. Ngayon, ito namang shorted na sinasabi kong may problema na optocoupler, yan naman yung ititest natin. So, kumpara natin mga boss, ayan. Pasinin nyo itong ating tester. Papasinin nyo mga boss, unang test natin, meron tayong nakuwang resistance, ayan, or palo. Ngayon, baliktarin natin yung ating test probe. This time, dapat wala na tayong makuwang continuity or palo. Pasinin nyo mga boss, ayun. So, kung napansin nyo, reverse forward, meron tayong nakuwang resistance dito sa optocoupler. So, ibig sabihin mga boss, masasabi natin na may problema yung isang optocoupler compare dun sa unang tinest natin. Ayan. Kahit baliktarin pa natin yung ating mga test probe, meron pa rin tayong nakuwang resistance dyan sa optocoupler na yan. So, kapag ganyan mga boss, masasabi na natin may problema yung optocoupler na yan. So, hindi na natin pwedeng ilagay pa yan dito sa board. Ngayon mga boss, dahil shorted yung isang optocoupler,
So, kuha lang akong pamalit natin. Ayan. Bale, ito yung lalagay natin. So, bago pa yan. Bale, ang number pala nitong optocoupler na yan ay 817. Ayan, kung titignan nyo mo, boss, 817. At kung papasinin nyo rin tong optocoupler na yan, meron tayong makikitang dot. So, yung ginawa natin na pag-test kanina, mga boss, dyan sa dalawang terminal na yan, dun sa may dot, dun tayo nag-test. Hindi dito sa ibaba. So, gawin yung palatandaan yung dot, makikita nyo naman yan sa mismong optocoupler. So, dun kayo mag-test. Ngayon mga boss, bale ilalagay na natin yan dito sa board. Para yun na nga, matry na natin tong washing machine. Kung mag-okay na ba after natin magpalit, itong IC na yan. So, ilagay ko lang. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na may ilagay yung dalawang optocoupler. So, yung kulay red na wire na yan, yan bale yung circuit na naputol. Bale, nag-jumper na lang tayo ng wire. Connected yan dito sa diode, ayan. Tapos, yung SMD na capacitor dito, hindi na natin ilagay. So, okay lang naman kahit hindi na natin ilagay yun mo, boss. Ngayon, ipipix ko lang to para matry na muna natin kung mag-start na ba tong board. So, ipesto ko lang. So, ayan, bale, try na muna natin. Hindi ko pa pinix tong board. Para in case man, hindi pa rin okay. So, hindi na tayo magbabaklas pa. So, try na muna natin. Ayan. Ngayon, power on. So, power on natin. Ayan mga boss, ganun pa rin, nagpa-power on pa rin. Ngayon mga boss, try natin i-start. So once na nag-blink yung dalawang ilaw na yan, so ibig sabihin nag-start na tong washing machine. Pansinin natin. Ayun. So napansin nyo mga boss, ayan, nag-blink yung dalawang ilaw. So meaning, nag-start na tong washing machine. So ibig sabihin mga boss, yun talaga ang problema, yung optocoupler. So ulitin natin na yan, start. Ayun. So, natumbok natin yung problema nito mga boss. Yung optocoupler yung naging problema. Ngayon, dahil okay na to, so, isasara ko na lang to mga boss. After natin may sara, try pa natin ng isa pang beses to para sigurado. So, isara ko lang. Ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na may balik yung board. Ngayon, tatry pa natin ng isa pang beses to. Ayan, power on. So, napansin nyo, nag-on pa rin. Ngayon, try naman natin start. Ayun. So, okay na to mga boss. Ayan. Pansin nyo, nagbi-blink yung dalawang ilaw or LED. So, ibig sabihin, nag-start na tong washing machine. Power off natin mga boss. Try pa natin. Ayan. Power off. Ngayon, power on. Tapos, start. So, pansinin natin. Ayun. So, okay na to mga boss. Ngayon, okay na to. Hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga beginners dyan, kahit paano meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like, share tong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.